Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? May mga pag-ibig na hinahamon ng yaman at kapangyarihan at may mga pusong handang talikuran ang lahat para sa ngalan nito. Ngunit paano kung ang tanging paraan para mailigtas ang iyong minamahal ay ang burahin ang sarili mong pagkatao? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang pusong wagas na nagmamahal? Dumagundong ang kulog, halos kasabay ng marahas na pagsara ng mabigat na pinto ng Hacienda de Sol. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan, panandaliang nagliliwanag ang figura ni Luningning, nakaluhod at basang-basa sa malamig na marmol ng pasilyo. Ang luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay kasabay na ng walang tigil na buhos ng ulan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang bawat salitang binitiwan ni Doña Sidapa. Mas matalim pa sa anumang punyal. Huwag na huwag ka nang babalik dito, hampas lupa. Isa kang kahihiyan sa pangalan ng mga Chavez. Hindi ka nararapat para sa anak ko. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nasasaktan, hindi dahil sa yaman o pangalan, kundi dahil sa pag-ibig na ipinagkait sa kanya. Ang pag-ibig na inakala niyang sasagip sa kanya sa lahat. Sa gitna ng panlalamig ng ulan, isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Isang alaala ng init at pag-asa. Nasa isang hardin sila ni Dakila, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Maghahawak ang kanilang mga kamay. Lumuhod ito sa kanyang harapan, may ngiti sa mga labi at may ningning sa mga mata na hihigit pa sa diamanteng nasa singsing na iniaabot nito sa kanya. Pangako, Luningning, habang buhay kitang poprotektahan. Wala, kahit sino, ang makapaghihiwalay sa atin. Ang pangakong yon, ngayon, ang pangakong yon ay tila isang mapait na biro ng tadhana. Saan na si Dakila? Bakit siya hinayaang mag-isa sa gabing ito? Isang puwersa ng pagkasuklam at pagkadismaya ang nagtulak sa kanya para bumangon. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang lugar na ito na sumira sa kanyang mga pangarap. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang patutunguhan. Palayo sa Hacienda de Sol, palayo sa sakit. Basa ang kanyang damit, nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa pinaghalong luha at ulan. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib at ang walang katapusang ulan. Hindi niya napansin ang kalsada. Hindi niya nakita ang dalawang nakakasilaw na ilaw na papalapit ng papalapit. Isang malakas na busina. Isang nakakabinging tunog ng mga preno na kumakaskas sa basang semento. At pagkatapos, kadiliman. Dahan-dahang iminulat ni Luningning ang kanyang mga mata. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumalubong sa kanya. Amoy gamot. May marahang tunog ng isang makinang tumitibok sa kanyang tabi. Nasaan ako? Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit may kung anong sakit siyang naramdaman sa kanyang ulo at mga braso. Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa isang silid siya na puro puti. Puting pader, puting kumot, puting kisame, isang ospital. Paano ako napunta rito? May pumasok na isang lalaking nakaunipormeng puti, isang doktor. Ngumiti ito sa kanya ng may pag-aalala. Mabutit gising ka na, ginang, sabi nito sa mahinahong boses. Ako si Dr. Ramirez. Naaksidente ka kagabi. May naalala ka ba? Umiling si Luningning. Sinubukan niyang halongkatin ang kanyang isipan, ngunit wala siyang makitang anuman, kundi isang blangkong pader. Wala siyang maalalang pangalan, lugar, o mukha. Kahit ang sarili niyang pangalan ay hindi niya alam. Sa sino po ako? Nanginginig niyang tanong. Bumuntong hininga ang doktor. Dahil sa tindi ng pagkakabagok ng iyong ulo, nakakaranas ka ng temporary amnesia. Huwag kang mag-alala. May mga pagkakataong bumabalik din ang alaala. Ang mahalaga ay ligtas ka. Ligtas?
Paanong magiging ligtas ang isang taong hindi kilala ang sarili niyang pagkatao? Para siyang isang multo sa sarili niyang katawan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. May isa pa kaming natuklasan habang sinusuri ka namin. Pagpapatuloy ng doktor, mas maingat ang tono ngayon. Isang bagay na dapat mong malaman. Napahawak si Luningning sa kanyang kumot, kinakabahan sa kung ano pa ang sasabihin nito. Binabati kita, Ginang, sabi ng doktor. May bahagyang damdang ngiti. Nagdadalang tao ka. Natigilan si Luningning. Buntis? Paano? Kanino? Napatingin siya sa kanyang tiyan na natatabunan ng kumot. Walang bakas, ngunit sa loob nito ay may buhay na nabubuo. Isang buhay na wala siyang kamalay-malay. Nagpatuloy ang doktor. At base sa aming ultrasound, kambal pa. Kambal, ang salitang yon ay tila bombang sumabog sa loob ng kanyang isipan. Hindi isa, kundi dalawang buhay. Dalawang pusong tumitibok sa loob niya, na konektado sa kanya. Ngunit para sa kanya ay mga estranghero. Ang balitang dapat sana'y maging isang biyaya ay naging isang pasanin ng takot at kalituhan. Napaiyak na lamang siya ng walang tunog. Habang nakatitig siya sa kawalan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad ito. May mga matang puno ng pagod at sakit. Ngunit meron ding bakas ng isang pagmamahal na hindi niya maunawaan. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Ngunit sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, tila kilalang kilala siya nito. Tila dinudurog ang puso nito habang nakikita siyang ganito. Nakatitig lamang sila sa isa't isa. Siya na may mga matang puno ng tanong at takot. At ang estranghero na may mga matang puno ng pamilyar na pighati. Nakatayo si Dakila sa may pinto ng silid. Isang hindi nakikitang pader ang namamagitan sa kanila. Ang babaeng nasa harap niya ay si Luningning, ang kanyang Luningning. Ngunit ang mga mata nito ay mata ng isang estranghero. Ang pagkalito at takot sa mga matang iyon ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito ang resulta ng kanyang kahinaan. Ito ang bunga ng kanyang pananahimik. Habang pinagmamasdan niya ang babaeng minamahal, bumalik sa kanyang alaala ang nagngangalit na pagtutuos nila ng kanyang ina. Ilang oras lamang ang nakalipas matapos niyang malaman ang nangyari. Ang kulog at ulan sa labas ng Hacienda de Sol ay walang-wala kumpara sa namumuong bagyo sa loob ng opisina ni Doña Sidapa. Ibinagsak ni Dakila ang kanyang mga palad sa mamahaling mesa na gawa sa Nara. Ano ang ginawa ninyo, Ina? Saan ninyo siya pinalaya sa ganitong panahon? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dakila. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, tinigilan niya ng po ang kanyang ina. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Doña Sidapa. Walang bahid ng anumang pagsisisi. Ginawa ko lang ang nararapat. Inilayo ko ang isang ahas sa pamamahay na ito. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. Magpasalamat? Halos hindi makapaniwalang sagot ni Dakila. Sinira ninyo ang buhay ng babaeng mahal ko. Ang buhay ko. Para saan? Para sa pangalan? Sa yaman na kahit kailan ay hindi naman talaga nagpasaya sa atin? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Dakila. Tumayo ito. Ang boses ay nagliliyab sa galit. Pinalaki kita sa karangyaan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At ito ang isusukli mo sa akin? Isang walang kwentang babae na sisira sa lahat ng pinaghirapan ng ating pamilya? Doon, sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Dakila ang tuluyang nabasag. Ang paggalang, ang takot, ang pagiging masunuring anak, lahat ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung ang pamilyang ito ay mas mahalaga pa sa buhay ng tao, mariin niyang sabi, bawat salita ay may bigat. Kung ang pangalang Chavez ay isang sumpa sa halip na isang biyaya, kung gayon, ayoko nang maging bahagi nito. Iniwan niya ang kanyang inang natigilan at walang masabi. Mula sa sandaling iyon,
Alam na niya ang kanyang gagawin. Bumalik si Dakila sa kasalukuyan. Pumasok siya sa silid ng ospital at umupo sa tabi ng kama habang mahimbing na natutulog si Luningning. Hinaplos niya ng marahan ang buhok nito, iniingatang hindi ito magising. Napatingin siya sa bahagyang umuumbok na tiyan nito, ang kanyang mga anak, ang kanilang mga anak. "Patawarin mo ako, mahal ko." Bulong niya, ang boses ay basag. "Naging mahina ako, naging duwag ako, hinayaan kong saktan ka niya, hinayaan kong sirain niya tayo." Hinalikan niya ang noo nito. "Pero hindi na mauulit, pangako. Simula ngayon, poprotektahan ko kayo. Itatago ko kayo sa isang lugar kung saan hindi kayo maaabot ng anino ng mga Chavez. Kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong pagkatao. Kahit na kailangan kong mamatay sa mata ng lahat." At iyon na nga ang naging plano niya. Sa sumunod na mga araw, habang nagpapagaling si Luningning, kumilos si Dakila ng mabilis. Gamit ang isang pribadong bank account na lihim na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong ama. Isang account na hindi alam ng kanyang ina, naglabas siya ng sapat na pera para makapagsimula sila. Naghahanap siya ng isang lugar na malayo sa kabihasnan, isang lugar kung saan walang makakakilala sa isang Monte Cruz o Chavez. Natagpuan niya ang Baryo Amihan, isang maliit na nayon ng mga mangingisda na nakatago sa isang liblib na baybayin. Doon, bumili siya ng isang maliit na kubo, sapat lang para sa isang maliit na pamilya. Isinagawa niya ang huling hakbang. Nag-iwan siya ng mga bakas, isang sasakyang sinadyang ibangga sa isang bangin malapit sa dagat, ilang personal na gamit nila ni Luningning na inanod sa dalampasigan. Sa mata ng batas at ng kanyang pamilya, sina Dakila Monte Cruz at Luningning Jimenez ay nasawi sa isang malagim na trahedya. Namatay na si Dakila Monte Cruz at sa kanyang abo, isinilang ang isang bagong pagkatao. Nang sa wakas ay maaari nang ilabas si Luningning sa ospital, nilapitan niya ito ng may ngiti. Isang nangiting pinilit niyang maging totoo. Isang nangiting nagtatago ng lahat ng sakit at sakripisyo. "Handa ka na ba?" tanong niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng kawalan ng katiyakan. "Saan tayo pupunta? Sino ka nga ulit?" Huminga siya ng malalim. Ito na ang simula. "Ako si Aki," sabi niya. Ang pangalan ay parang bago at banyaga sa sarili niyang dila. "Asawa mo ako at ang pangalan mo ay Ningning." Hinawakan niya ang kamay nito at sa pagkakataong ito ay hindi na ito bumitaw. "Nagkaroon tayo ng isang aksidente, Ningning." Pagsisimula niya sa kwentong binuo niya sa kanyang isipan. "Pareho tayong ulila, tayong dalawa lang ang magkasama sa buhay. Simple lang ang pamumuhay natin, pero masaya tayo. Naghahanda na nga tayo para sa pagdating ng ating mga anak." Itinuro niya ang tiyan nito at nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng pag-aalala ng isang ina. "Nawala ang lahat ng ari-arian natin sa aksidente." Pagpapatuloy niya. "Pero hindi yun mahalaga. Ang importante, buhay tayo. At magkakasama pa rin tayo. Mayroon akong isang munting bahay na naghihintay sa atin sa isang malayong probinsya. Doon, magsisimula tayong muli." Nakita ni Dakila, ni Aki, ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Luningning. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw ng katotohanan, ngunit alam niyang ang katotohanan yon, ang mismong panganib na tinatakasan nila. "Alam kong nalilito ka," sabi niya sa pinakamalambing niyang tinig. "Pero mangako ka sa akin, Ningning. Magtiwala ka sa akin. Hayaan mong tulungan kitang alalahanin kung gaano natin kamahal ang isa't isa." Pinagmasdan siya ni Luningning ng matagal. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng blangkong isipan, ang lalaking nasa harap niya ang tanging pirasong mayroon siya. Ang init ng kamay nito, ang sinseridad sa mga mata nito. Ito ang tanging bagay na totoo para sa kanya sa mga sandaling iyon.
Dahan-dahan, tumango ito. Sige, Aki, halos pabulong niyang sabi. Magsimula tayo muli. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang mga blangkong pahina sa isipan ni Luningning ay unti-unting napuno ng mga bagong alaala. Mga alaalang amoy dagat, lasang asin, at may kulay ng ginintuang sikat ng araw. Ang bawat umaga sa Baryo Amihan ay may iisang ritual. Isang ritual ng simpleng kaligayahan. Gigising siya sa halik ng araw na sumisilip sa siwang ng kanilang kubo na gawa sa kawayan at nipa. Ang unang maririnig niya ay ang mahinang hilik ng kanyang 2 anghel, sina Alani at Dalisay, na mahimbing na natutulog sa kanilang banig. At sa kanyang paglabas, sasalubungin siya ng tanawin ng asul na dagat at ang paghihintay sa pagbabalik ng kanyang kabiyak. Inay, gising na po kayo. Sigaw ng 5 taong gulang na si Dalisay, ang kanyang munting prinsesa na may mga matang nagniningning tulad niya. Si Itay, pauwi na. Segunda naman ni Alani, ang panganay nilang mas kamukha ng ama, habang itinuturo ang isang maliit na bangka sa di kalayuan. Ngumiti si Luningning, o Ningning, gaya ng tawag sa kanya ng lahat dito. Isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso. Ito ang kanyang mundo ngayon. Isang mundong payak, malayo sa anumang karangyaan, ngunit buo at puno ng pagmamahal. Nang dumaong ang bangka, sabay na tumakbo ang mga bata. Itay! Itay! Binuhat ni Aki ang 2, isa sa bawat braso, at hinalikan sila sa pisngi. Ang balat ni Aki ay kayumangging kaligatan. Sinunog ng araw. Ang kanyang mga braso ay matipuno. Hinubog ng araw-araw na paghila ng lambat at pagsagwan, malayo sa imahe ng lalaking nakita niya sa ospital noon. Ito ang kanyang Aki. Isang mangingisda, isang ama, ang kanyang asawa. Kamusta ang huli, mahal? Tanong ni Ningning habang inaabot ang basket na puno ng isda. Sapat para sa ating hapunan. At may kaunti pang maibebenta. Sagot ni Aki, ang ngiti nito ay nagpapawi sa lahat ng pagod. Pero ang pinakamagandang huli ko ay ang pagsalubong ninyo. Sa hapon, habang naghahabi si Ningning, uupo naman si Aki sa labas kasama si Alani. Tinuturuan itong magsulsi ng lambat. Dapat matibay anak, sasabihin nito. Dahil ang lambat na ito ang bubuhay sa ating pamilya. Si Dalisay naman ay tutulong sa kanya sa pag-aalaga ng kanilang maliit na hardin ng mga gulay at bulaklak. Ang mga kamay ni Ningning, na dati marahil, ay sanay sa ibang bagay na hindi niya maalala, ay sanay na ngayon sa lupa. Sa pag-aaruga ng mga halaman hanggang sa ito'y mamunga. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Ningning ang isang kapanatagan na hindi niya maipaliwanag. Ito na marahil ang buhay na para sa kanya. Ngunit kung minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may mga aninong bumabalik. Isang gabi, habang magkatabing nakahiga at pinagmamasdan ang mga bituin mula sa kanilang bintana, nagyaya siyang magkuwento. Aki, mahina niyang sabi, nanaginip na naman ako. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan ng kanyang asawa. Ano niyang napanaginipan mo, mahal? Yung dati pa rin, sagot niya. Isang malaking bahay na gawa sa bato. Malamig ang sahig, mataas ang mga kisame. Meron ding isang babae. Matapang ang mukha niya at galit siyang nakatingin sa akin. Niyakap siya ni Aki ng mas mahigpit. Panaginip lang yon, mahal. Isang masamang panaginip. Ang mahalaga, paggising mo, narito ako. Narito tayo. Ito ang totoo. Tumango siya at isiniksik ang sarili sa dibdib nito. Tama si Aki, ito ang totoo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing ikinukwento niya ang panaginip na yon, nararamdaman niya ang isang pamilyar na takot sa yakap ng kanyang asawa. Ang kanilang payapang paraiso ay nagsimulang magkaroon ng lamat isang araw nang may mga dayong nagsimulang magdatingan sa Baryo Amihan. Mga turistang naghahanap daw ng tahimik na bakasyunan
Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa dalampasigan, napansin ni Ningning ang isang babae na naiiba sa lahat. Nakasuot ito ng puting bestida at malaking sombrero, masyadong malinis at magarbo para sa kanilang simpleng nayon. Ngumiti ito sa kanila, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata. May kung anong kaba siyang naramdaman. Ang babae, si Marikit Sandoval, ay nagkunwaring kumukuha ng litrato ng tanawin, ngunit ang lente ng kanyang mamahaling cellphone ay palihim na nakatutok sa mag-iina. Isang click, isa pang click, bawat larawan ay isang patunay na ipapadala niya sa taong nag-utos sa kanya. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila ng hapunan, napansin ni Ningning na hindi mapakali si Aki. Kanina pa ito palingalinga sa labas. Aki, may problema ba? Wala. Mahal, may tinitingnan lang ako. Mabilis niyang sagot. Pagkatapos nilang kumain, lumabas si Aki. Sinabing may aayusin lang daw sa bangka. Ngunit mula sa bintana, nakita ni Ningning na hindi ito dumiretso sa dalampasigan. Naglakad ito sa gilid ng kanilang bakuran, doon sa madilim na bahagi kung saan nakatambak ang mga lumang gamit. Bigla itong huminto at may dinampot mula sa damuhan. Isang bagay na maliit at kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumayo si Aki ng tuwid na tuwid, tila isang estatwang biglang nanigas. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lamang ito sa kung anumang nasa palad niya. Aki? Tawag ni Ningning. Lumalakas na ang kanyang kaba. Hindi ito lumingon. At kahit mula sa malayo, sa kabila ng dilim, nakita ni Ningning ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang lahat ng kulay ay nawala mula rito. Ang kanyang mga balikat ay nanikip. Ito ay ang mukha ng isang taong nakakita ng multo. Isang multong matagal na niyang tinatakbuhan. Ang paraisong itinayo nila sa loob ng 5 taon ay biglang naging marupok na salamin at sa isang iglap, nagsimula itong magkalamat. Nakatayo si Aki sa dilim. Ang palad niya'y nanginginig habang mahigpit na hawak ang gintong lighter. Hindi ito isang ordinaryong lighter. Nakaukit dito ang pamilyar na simbolo na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 5 taon. Ang sagisag ng pamilyang Chavez. 5 taon ng kapayapaan, 5 taon ng pagtatago, 5 taon ng maingat na pagtatayo ng pader sa paligid ng kanyang pamilya. At sa isang iglap, gumuho ang lahat dahil sa isang pirasong metal na naiwan sa damuhan. Nahanap na nila kami. Iyon ang tanging paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang anino ni Doña Sidapa, ay nakarating na sa kanilang munting paraiso. Dahan-dahan siyang bumalik sa kubo, itinago ang lighter sa kanyang bulsa. Nadatnan niyang nag-aayos na ng tulugan si Ningning. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting kasing inosente ng kanilang mga anak. Isang ngiting hindi alam ang panganib na papalapit. Aki, bakit parang namumutla ka? Tanong nito, may pag-aalala sa boses. Wala. Mahal, pilit niyang sagot. May narinig lang akong kaluskos sa labas. Baka hayop lang. Isang kasinungalingan. Ang una sa napakaraming kasinungalingan na muli niyang bubuuin para protektahan sila. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Dakila. Habang mahimbing ang kanyang mag-iina, kinuha niya mula sa ilalim ng kanilang sahig na kawayan ng isang luma at kinakalawang na shotgun. Isang armas na binili niya para daw sa mga mababangis na hayop, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang para ito sa araw na ito. Umupo siya sa isang sulok ng kanilang kubo, sa tabi ng bintana, yakap-yakap ang baril. Bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila mga yabag ng kaaway. Bawat ihip ng hangin sa mga dahon ng niyog ay tila bulong ng pagbabanta. Ito ang takot. Isang takot na mas matindi pa sa anumang unos sa dagat dahil ang panganib na ito ay may mukha at pangalan. Sa isang marangyang hotel sa syudad, malayo sa amoy ng dagat at payak na pamumuhay,
Magkaharap na nakaupo sina Don Agusan Rivas at Marikit Sandoval. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay kabaligtaran ng nag-aalab na ambisyon sa pagitan nilang dalawa. "Magaling ang iyong trabaho, Marikit," sabi ni Don Agusan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng kapangyarihan. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na brown envelope. "Ang mga litratong ito, ang kailangan ko." Kinuha ito ni Marikit. Ang mga daliri nanginginig sa pananabik. "Gaya ng sinabi ko sa iyo, Tio Agusan, buhay na buhay ang nawawala mong pamangkin at mukhang masayang-masaya siya sa kanyang buhay mahirap." Ngumisi si Don Agusan. Ang kaligayahan ay panandalian lamang, lalo na kung ito'y itinayo sa isang kasinungalingan. Itinulak niya ang envelope palapit kay Marikit. "Nariyan ang bayad mo." Mabilis itong binuksan ni Marikit at nanlaki ang kanyang mga mata sa dami ng perang laman niyon. "At ito," dagdag ni Don Agusan, may kinuha siyang isang folder. "Ang susunod mong gagawin." Binasa ito ni Marikit. Ito ay isang plano, isang detalyadong plano kung paano lilituhin at paikutin si Luningning. Hindi ito magiging mahirap, may kumpiyansang sabi ni Marikit. Ang isang babaeng walang alaala ay parang isang blangkong papel, madaling sulatan ng kahit anong kwento. "Mabuti," sabi ni Don Agusan. Tumayo ito at tumingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. "Hindi na magtatagal. Mapapasa akin na ang lahat ng kontrol sa kumpanya. Kapag napatunayan nating wala sa tamang pag-iisip si Dakila dahil sa pagtalikod niya sa yaman, ako na ang legal na mamamahala. At ikaw, Marikit, makukuha mo ang lalaking matagal mo nang inaasam." Ngumiti si Marikit. "Siguraduhin mong mapapabalik mo siya sa hasyenda, sa ayaw at sa gusto niya." Mariing utos ni Don Agusan. Matapos umalis ni Marikit, kinuha ni Don Agusan ang kanyang telepono at idinayal ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. "Hello, Tita Sidapa," bati niya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Kamusta na po kayo?" Isang malamig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Agusan, anong kailangan mo?" "Tita, may maganda akong balita," sabi niya. Pinapanatiling malambing ang kanyang tono. "May balita na po ako, tungkol kay Dakila." Natahimik ang kabilang linya. Ilang sandali ng katahimikan na halos nakakabingi. "Anong sabi mo?" "Opo, tita. Buhay siya," pagpapatuloy ni Don Agusan. "Sa tulong ng mga koneksyon ko, natuntun ko siya. 5 taon na po siyang nagtatago. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko?" Umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Sidapa, puno ng galit at pananabik. Dito na inihagis ni Don Agusan ang kanyang piin. "Kalma lang po, tita. Opo, buhay siya. Pero ang kalagayan niya." "Tita, natagpuan ko siyang namumuhay na parang isang pulubi sa isang baryo ng mga mangingisda." Narinig niya ang isang matalim na paghinga. "At kasama pa rin niya ang babaeng yun." Dagdag pa niya, bawat salita ay idinisenyo para saksakin ang orgulyo ng kanyang tiyahin. May 2 na silang anak. Katahimikan. Pagkatapos ay isang tunog ng nababasag na salamin ang narinig ni Don Agusan mula sa kabilang linya na sinundan ng isang sigaw na puno ng sukdulang galit. Ang galit ng isang inang nasaktan, ang puri. Ang galit ng isang reynang na walan ng kontrol sa kanyang kaharian. "Ihanda ang sasakyan," dinig niyang utos ni Doña Sidapa sa kung sino man ang kasama nito. Ang boses nito ay nanginginig, hindi sa lungkot, kundi sa purong puot. "Pupuntahan nun natin ang impyernong pinili niyang tirhan." Ibinaba ni Don Agusan ng telepono. Isang malamig at kontentong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang bato ay naihagis na. Kailangan na lang niyang hintayin ang pagguho ng lahat. Dumating si Marikit sa Barrio Amihan na parang isang anghel na hulog ng langit. Ipinakilala niya ang sarili
Bilang isang kinatawan ng isang charity foundation na naghahanap ng mga komunidad na maaaring tulungan, ang kanyang ngiti ay matamis, ang kanyang mga salita ay malambing, at ang kanyang mga layunin ay tila dalisay. Mabilis niyang nakuha ang loob ng mga taga-baryo, lalo na ang loob ni na Alani at Dalisay. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa buhanginan, nilapitan sila ni Marikit. May dala itong 2 malalaking kahon. "Para sa inyo, mga bata," sabi niya. Ang boses ay parang musika. Nang buksan ito, lumuwa ang mga mata ng kambal. Isang makinang na pulang kotse na di-remote control para kay Alani at isang manikang kasing laki ni Dalisay na nagsasalita at kumikislap ang bestida. Mga laruang hindi pa nila nakikita kahit sa panaginip. Ang kaya lang ibigay ni Aki ay mga bangkang gawa sa kahoy at mga manikang gawa sa ritas. "Naku ma'am, salamat po," sabi ni Ningning, bahagyang nahihiya sa sobrang kabaitan ng dayo. "Pero sobra-sobra naman po yata ito." "Huwag mo nang isipin, yonan, Ningning," sagot ni Marikit. Hinahaplos ang buhok ni Dalisay. "Basta para sa mga bata." Habang pinapanood ni Ningning ang kanyang mga anak na tuwang-tuwang naglalaro, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Pasasalamat na may kahalong kaunting inggit. Isang damdaming hindi niya dapat maramdaman, pero hindi niya mapigilan. Sa sumunod na mga araw, naging regular na bisita si Marikit sa kanilang kubo. Magdadala ito ng pagkain, makikipaglaro sa mga bata, at tutulong kay Ningning sa mga gawaing bahay. Isang hapon, habang magkasama silang nagtutupi ng mga damit, sinimulan ni Marikit na ihagis ang kanyang lason. "Alam mo, Ningning, napakaswerte mo kay Aki," panimula niya. "Pero hindi mo ba nararamdaman kung minsan na may kulang?" Natigilan sa pagtutupi si Ningning. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala naman," mabilis na sabi ni Marikit. "Napansin ko lang kasi." Ang iyong mga kamay. Hinawakan nito ang kamay ni Ningning. "Ang kutis mo. Parang hindi ka sanay sa ganitong buhay. Parang nilikha ka para sa isang mas magandang mundo." Isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Ningning. Iyon ang mga salitang naririnig niya sa kanyang mga panaginip. "Masaya ako rito, Marikit," mariin niyang sabi. Medyo nagtatanggol. Ngumiti si Marikit, isang ngiting puno ng awa. "Naniniwala ako sa'yo. Pero hindi ba't may mga gabing napapatanong ka sa sarili mo? Kung ano ang buhay mo bago ang aksidente? Kung sino ka talaga? Hindi ba't nararamdaman mo na hindi ito ang buhay na para sa'yo?" Ang mga tanong na yon ay parang mga tinik na bumaon sa isipan ni Ningning. Mga tanong na matagal na niyang ibinabaon, pero ngayon ay muling hinukay ng isang estranghero. Sakto namang dumating si Aki mula sa dagat. Mula sa malayo, natanaw niya si Marikit na nakaupo sa loob ng kanilang bahay. Kausap ang kanyang asawa. Ang nangiti ay nawala sa kanyang mukha. Ang pagod ay napalitan ng galit. Naglakad siya ng mabilis patungo sa kubo. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig niyang tanong kay Marikit. Hindi man lang ito binati. Nagulat si Ningning sa tono ng kanyang asawa. Nagulat din si Marikit at agad na nagpakita ng pagkataranta. "Aki, binibisita ko lang si Ningning at ang mga bata." "Umalis ka na," mariing utos ni Aki. Itinuro ang daan palabas. "At huwag ka nang babalik dito. Huwag kang lalapit sa pamilya ko." "Aki!" saway ni Ningning. "Ano ka ba? Bakit mo siya ginaganyan?" Ngunit hindi pinansin ni Aki ang kanyang asawa. Nakatitig lamang siya kay Marikit nang may pagbabanta. Isang tingin na nagpatayo sa babae. Mabilis na nagpaalam si Marikit at halos patakbong umalis. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, hinarap ni Ningning si Aki. Ito ang unang pagkakataon na magtatalo sila ng ganito. "Bakit mo ginawa yon? Mabait si Marikit. Tinutulungan niya tayo." "Hindi siya mabait, Ningning. May masama siyang balak," sagot ni Aki. Ang boses ay tumataas na. "Paano mo nasabi?"
Dahil lang nagbigay siya ng laruan sa mga anak natin? Dahil lang nakikipagkaibigan siya sa akin? Nagseselos ka ba, Aki? Natigilan si Aki. Hindi niya masabi ang totoo. Hindi niya masabing ang babaeng iyon ay bahagi ng nakaraang pilit nilang tinatakasan. Ang kaya niya lang gawin ay magalit. Basta, sinabi ko na. Ayokong makikita siyang malapit sa'yo o sa mga bata. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi kita maintindihan. Sigaw ni Ningning. Ngayon ay may mga luha ng namumuo sa kanyang mga mata. May itinatago ka ba sa akin, Aki? Mayroon ba akong hindi alam? Hindi nakasagot si Aki. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Tinalikuran na lamang niya si Ningning at umalis. Naiwan si Ningning sa loob ng kubo, umiiyak. Ang puso ay puno ng sakit at pagdududa. Ang paraisong inakala niyang perpekto ay biglang nagkaroon ng mga bitak. Nang gabing iyon, dinalaw siyang muli ng isang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ito kaysa dati. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Suot ang isang napakagandang puting bestida, isang wedding gown. Masaya dapat siya, ngunit may takot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin para masilayan ang kanyang refleksyon, ngunit hindi ang kanyang mukha ang nakita niya. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin. Suot ang kanyang damit pangkasal. Na may isang mapanuyang ngiti sa mga labi ay si Marikit. Nagising si Ningning na humihingal. Ang puso niya'y dumadagundong sa takot. Ang katahimikan ng gabi sa Baryo Amihan ay biglang binasag ng ugong ng mga makina. Hindi ito ugong ng mga bangkang demotor, kundi ng mga sasakyang hindi nababagay sa maputik na daan ng kanilang nayon. 3 magagarang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng dampani na Aki. Ang kanilang mga headlight ay parang mga matang mapanuri na nakatutok sa munting tahanan. Naramdaman agad ni Dakila ang panganib. Ang takot na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay sumabog sa kanyang dibdib. Mabilis niyang kinuha ang shotgun mula sa taguan. Ningning, kunin mo ang mga bata. Dalian mo. Utos niya, ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. At mula roon, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida. Ang kanyang postura ay parang isang reyna. Kahit sa dilim, kumikinang ang mga alahas sa kanyang leeg at mga braso. Ang mukha niya, ang mukhang yon. Iyon ang babae sa mga panaginip ni Luningning. Napatigil si Ningning. Ang buong mundo niya ay tila bumagal. Sa likod ng babae ay may ilang malalaking lalaking nakasunod. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. Ang bawat tingin ay puno ng paghamak. Dakila, sabi ng babae. Ang boses ay kasing lamig ng hangin bago ang isang bagyo. Tapos na ang paglalaro mo. Napatingin si Ningning kay Aki. Pagkatapos ay sa babae at pabalik ulit kay Aki. Dakila? Bulong niya. Ang pangalan ay Banyaga. Ngunit sa isang iglap, tila may kung anong pinukaw sa kaibuturan ng kanyang isipan. Aki, anong sinasabi niya? Humarap si Aki, si Dakila, sa kanyang ina. Ang baril ay nakatutok, ngunit ang mga kamay ay nanginginig. Umalis na kayo rito, ina. Wala na kayong babalikan dito. Ina? Halos hindi makahingang sabi ni Ningning. Tumawa si Doña Sidapa, isang tawang walang kagalakan. Hindi mo ba naaalala, babae? O talagang nagtatanga-tangahan ka lang? Ang lalaking kinakasama mo, ang ama ng mga bastardo mong anak, ay ang kaisa-isa kong tagapagmana. Ang pangalan niya ay Dakila Montecruz Chave. Ang bawat salita ay parang isang dagok na sumampal kay Ningning. Chave. Ang pangalang iyon. At ikaw, pagpapatuloy ni Doña Sidapa, ngayon ay nakatingin na ito sa kanya ng may sukdulang pagkamuhi. Ikaw ang sumira sa kanya.
Ikaw ang lason na nagpalimot sa kanya kung sino siya. Hindi! Sigaw ni Dakila. Ako ang pumili nito. Ako ang pumili ng buhay na ito kasama sila. Isang buhay na mas totoo kaysa sa anumang yaman na maibibigay ninyo. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Doña Sidapa. Ang makita ang kanyang anak na ipinagtatanggol ang babaeng kinamumuhian niya. Habang nakatira sa isang dampang hindi niya madapuan ng kanyang sapatos. Ito ang sukdulang kahihiyan. Kung gayon, sabi niya, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Kung ang basurang ito ang pinili mong buhay, kung gayon, lilinisin ko ito para sa iyo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ang isa sa mga tauhan niya ay naghagis ng isang sulo na may sindi patungo sa tuyong pawid ng kanilang kubo. Sa isang iglap, ang apoy ay gumapang. Hindi! Sigaw ni Ningning. Tumakbo siya papasok para kunin ang mga bata na nag-iiyakan na sa takot. Sinundan siya ni Dakila. Kunin mo sina Alani at Dalisay. Ilabas mo sila. Nagsimulang gumuho ang kanilang munting tahanan. Ang init ay nakakapaso. Ang usok ay nakakasakal. Ito ang kanilang paraiso. Ang tanging mundong kilala ni Ningning. At ngayon ay tinutupok ito sa kanyang harapan. Niyakap ni Dakila ang kanyang mag-iina. Pilit silang inilalabas mula sa nagliliyab na impyerno. Ngunit bago sila makalayo, isang malaking piraso ng nasusunog na kahoy ang bumagsak mula sa kisame, humarang sa kanilang daan. Sa gitna ng usok at kaguluhan, habang nagkakandara pa si Dakila na iligtas ang kanyang mga anak, napatingin si Ningning sa labas. Nakita niya si Doña Sidapa, nakatayo roon. Ang mukha ay naiilawan ng apoy. Isang imahe ng isang demonyo na nasisiyahan sa pagkawasak na kanyang nilikha. At sa sandaling iyon, isang bagay ang pumitik sa isip ni Ningning. Ang sakit sa kanyang ulo ay hindi na pisikal, kundi isang sakit ng mga alaala na pilit bumabalik. Ang gabi ng pag-ulan, ang masasakit na salita, ang hagdanan ng hasyenda, ang aksidente, ang paggising sa ospital, ang mga kasinungalingan ni Aki, 5 taon ng kasinungalingan, lahat ay bumalik. Ina! Sigaw ni Dakila. Sa wakas ay nailabas niya ang mga bata. Ang mukhay puno ng dumi at luha. Ano ang nagawa ninyo? Ngunit hindi na siya pinapakinggan ni Ningning. Nakatitig lamang siya sa apoy. Pagkatapos ay kay Doña Sidapa. Ang babaeng walang mukha sa kanyang mga panaginip ay may pangalan na ngayon. Ang babaeng sumira sa kanyang unang buhay ay ang siya ring babaeng sumisira sa kanyang pangalawang buhay. Bumagsak siya sa buhanginan, nanginginig. Ang huling imaheng nakita niya bago siya mawalan ng malay ay ang mukha ni Doña Sidapa, malamig at walang awa, habang ang abo ng kanilang mga pangarap ay nililipad ng hangin. Naaalala na niya ang lahat. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Luningning ay ang lambot. Ang lambot ng kumot na bumabalot sa kanya ay gawa sa sutla. Ang unan sa ilalim ng kanyang ulo ay malambot na tila ulap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang bumungad sa kanya ay isang kisameng may grandiyosong chandelier na kristal. Iginala niya ang kanyang paningin. Ang silid ay malawak at marangya. Ang mga muebles ay antigo. Ang mga kurtina ay makakapal at may burdang ginto. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, isang malamig na karangyaan. Ito ang silid sa kanyang mga panaginip. Ang silid na minsan niyang tinirhan. Ang silid na naging simula ng kanyang pagmamahal at ng kanyang pagkasira. At kasabay ng pagkilala sa lugar, bumuhos ang lahat. Parang isang dam na gumuho, walang tigil na dumaloy ang mga alaala. Ang tawa ni Dakila, ang pangako nito sa hardin, ang halik nila sa ilalim ng buwan. Pagkatapos ay ang galit ni Doña Sidapa, ang pagpapalayas sa kanya, ang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan, ang paggising ng walang alaala, at ang pinakamasakit sa lahat, 5 taon
5 taon ng isang buhay na itinayo sa isang kasinungalingan. Ang kanyang aki, ang simpleng mangingisdang nagturo sa kanya kung paano magmahal muli, ay isang multo lamang. Isang karakter na nilikha para pagtaguan ng duwag na si Daquila Montecruz. Ang pagmamahal na naramdaman niya sa Baryo Amihan, gaano katotoo iyon? Ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat halik, lahat ba iyon ay bahagi ng isang malaking pagpapanggap? Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang ulo. Ito'y isang sakit na gumagapang sa bawat ugat ng kanyang katawan. Isang pagkakanulo na mas masahol pa sa apoy na tumupok sa kanilang tahanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Daquila. Ang damit niya'y malinis na ngayon. Ang buhok niya'y maayos na. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Puno ng pagod at pagsisisi. "Ningning, mahal ko," sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Sa pagkarinig sa pangalang Ningning, isang malamig na pader ang biglang itinayo ni Luningning sa paligid ng kanyang puso. Tumingin siya rito, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko. Walang emosyon. "Huwag mo akong tawaging Ningning," sabi niya. Ang boses ay matigas at walang buhay. Patay na si Ningning. Sinunog mo siya, kasama ng bahay namin. "Patawarin mo ako," pagmamakaawa ni Daquila. Lumuluha na. "Ginawa ko lang yon para protektahan kayo. Para ilayo kayo sa ina ko, sa mundong ito." Hindi siya pinatapos ni Luningning. Dahan-dahan siyang umupo sa kama at tinitigan ito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang bagay na hindi niya maintindihan. "Sino ka?" tanong niya. Ang tanong ay tila isang matalim na kutsilyo. "Ikaw ba si Aki, na asawa ko? Ang simpleng mangingisdang handang ibigay ang lahat para sa amin? O ikaw si Daquila, ang duwag na anak ng babaeng sumira sa buhay ko?" Walang naisagot si Daquila. Ang katotohanan sa mga salita ni Luningning ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Pumasok si Doña Sidapa sa silid. Walang katok-katok. Dala ang isang bandehang may pagkain. Inilapag niya ito ng marahas sa mesa. "Kumain ka," utos niya kay Luningning. Hindi man lang ito tinitingnan. "Kailangan mong lumakas para sa mga apo ko." Pagkatapos ay bumaling siya sa isang katulong na nakasunod sa kanya. "At kayo," sabi niya, "huwag ninyong tratuhin na parang bisita ang babaeng yan. Isa lang siyang aksidente. Siguraduhin ninyong hindi siya aalis sa silid na ito." Sa halip na matakot o umiyak, gaya ng inaasahan ni Doña Sidapa, tiningnan lamang siya ni Luningning. Isang tinging diretso sa mata. Isang tinging hindi na nagmamakaawa. Hindi natakot. Isang tinging malamig at matigas na parang bato. Nagulat si Doña Sidapa sa nakita niya. Hindi ito ang babaeng paluhod niyang pinalayas noon. Nang maiwan siyang mag-isa, hindi ginalaw ni Luningning ang pagkain. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin ng hasyenda. Ang hardin kung saan siya unang pinangakuan ng habang buhay. Ngayon, ang hardin na yon ay parang isang magandang hawla. Nasaan ang kanyang mga anak? Ano ang gagawin sa kanila? Ano ang gagawin sa kanya? Para siyang isang bihag sa mismong lugar na minsan niyang pinangarap. Tinalikuran siya ng lalaking minahal niya. Sinisira siya ng ina nito. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang lakas. All is lost. Habang nakatayo roon, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Napahawak siya rito. Napapikit sa sakit. Sinundan pa ito ng isa, mas malakas. Hindi ito ordinaryong sakit. Alam niya ang pakiramdam na ito. Manganganak na siya. Dito. Sa lugar na ito. Sa pugad ng kanyang mga kaaway. Tumingin siya sa paligid ng marangyang silid, sa malamig na karangyaan ng Hacienda de Sol. At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang mapangahas. Isang ideyang desperado. Kung ito ang lugar kung saan sinubukan siyang sirain,
Kung gayon, ito rin ang magiging lugar ng kanyang muling pagsilang. Hindi siya magiging biktima. Hindi na. Ang bawat salita ni Luningning ay isang sampal na gumising sa kaluluwa ni Dakila. Ang malamig na pader sa pagitan nila ay hindi gawa sa bato, kundi sa 5 taon ng kasinungalingan na siya mismo ang nagtayo. Iniwan niya ang silid hindi dahil sa utos nito, kundi dahil hindi na niya kayang makita ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na siya ang may gawa. Naglakad siya nang walang patutunguhan sa loob ng malawak na pasilyo ng hasyenda. Bawat retrato ng kanyang mga ninuno sa pader ay tila nanghuhusga sa kanya. Duwag, mahina. Isang Montecruz na nagtago sa likod ng pangalan ng isang mangingisda. Ngunit sa gitna ng pagkasuklam niya sa sarili, isang bagong damdamin ang umusbong, hindi na takot, kundi galit. Galit sa kanyang ina. Galit sa sistemang sumira sa kanila. At higit sa lahat, galit sa sarili niyang karuwagan. Bumalik siya sa silid ni Luningning. Nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana. Nakahawak sa kanyang tiyan. Ang mukha ay namimilipit sa sakit. Doon, gumuho ang lahat ng natitira niyang pagtitimpi. Lumuhod siya sa harapan nito, hindi bilang Dakila Montecruz na tagapagmana, kundi bilang si Aki na nagmamakaawa. Luningning, patawarin mo ako. Basag ang kanyang boses habang hinahawakan ang laylayan ng damit nito. Alam kong wala akong karapatan. Naging duwag ako. Pinili ko ang madaling paraan. Akala ko, sa pagtatago sa'yo, maililigtas kita. Pero ang totoo, sarili ko lang ang iniligtas ko sa kahihiyan. Sa pagiging mahina sa harap ni Ina, patawarin mo ako. Hindi umimik si Luningning. Nakapikit lamang ito, dinaramdam ang bawat kirot sa kanyang sinapupunan at sa kanyang puso. Itinukod ni Dakila ang kanyang noo sa sahig. Kasalanan ko ang lahat. Pero maniwala ka, ang pagmamahal ko sa'yo, ang pagmamahal ko sa pamilyang binuo natin sa Baryo Amihan, iyon lang ang naging totoo sa buong buhay ko. Dahil sa pananahimik nito, tumayo siya. Alam niyang wala nang babalikan pa. Ngunit meron pa siyang isang bagay na kailangang gawin. Kailangan niyang tapusin ang lahat. Nilisan niya ang silid at naglakad ng diretso patungo sa opisina ng kanyang ina. Nadatnan niya itong nakaupo sa kanyang silya, umiinom ng brandy. Tila walang nangyari. Tapos na ang pag-uusap ninyo ng babaeng iyon? Malamig na tanong ni Doña Sidapa. Mabuti, para makapagplano na tayo ng nararapat. Wala na tayong dapat pagplanuhan, Ina. Mariing sabi ni Dakila. Aalis kami. Aalis kami ni Luningning at ng mga anak ko sa pamamahay na ito. Tumawa si Doña Sidapa. At saan kayo pupunta? Babalik sa basurahan ninyo? Sinunog ko na yon, kung nakakalimutan mo. Kahit saan, sigaw ni Dakila. Kahit magtayo pa kami ng bahay gamit ang aming mga kamay, mas gugustuhin ko pa yon kaysa manatili sa isang palasyong puno ng kasinungalingan at galit. Sinunog ninyo ang bahay namin, pero hindi ninyo kayang sunugin ang pagmamahal ko sa kanila. Pagmamahal? Nang uuyam na, sabi ng ina. Ang pagmamahal ay hindi nakakain, Dakila. Ang pangalan natin, ang yaman natin, iyan ang bumubuhay sa'yo. Hindi, umiling si Dakila. At sa unang pagkakataon, awa ang nakita niya para sa kanyang ina. Ang takot. Ang takot ang bumubuhay sa inyo. Natigilan si Doña Sidapa. Natatandaan ko ang kwento ni Itay. Pagpapatuloy ni Dakila. Isang kwento tungkol sa isang batang babae na lumaki sa kahirapan. Isang batang babaeng nangako sa sarili na hinding-hindi na siya babalik sa putik. Kaya naman pala, ganoon na lang ang galit ninyo kay Luningning. Dahil sa kanya, nakikita ninyo ang sarili ninyo noon, ang kahirapang pilit ninyong tinatakasan. Namutla si Doña Sidapa. Ang sikretong itinatago niya sa buong buhay niya ay nasambit ng sarili niyang anak. Tapos na ako sa takot na yan, Ina. At tapos na rin ako sa inyo, deklara ni Dakila. Simula sa araw na ito,
Itinatakwil ko na ang pagiging isang Chavez. Wala akong kailangan sa yaman ninyo. Tatalikod na sana siya nang biglang tumunog ang telepono ni Don Agusan na naiwan sa ibabaw ng mesa. Sa hindi malamang dahilan, sinagot ito ni Dakila. Hello? Agusan? Boses ni Marikit ang nasa kabilang linya. Nasaan ka na? Hinihintay ka na ng abogado. Siguraduhin mong mapipirmahan mo na. Kay Tita Sida pa ang mga legal documents. Kapag napatunayan na nating mentally incompetent si Dakila, atin na ang lahat. Nanigas si Dakila. Ang lahat ay naglinaw sa isang iglap. Ang pagdating ni Marikit, ang pagkakatunton sa kanila, ang pagsunog sa bahay nila. Hindi lang ito galit ng kanyang ina. Isa itong plano, isang masama at kalkuladong plano. Ibinaba niya ang telepono. Isang bagong uri ng galit ang umapoy sa kanyang dibdib. Taksil, sabi niya, nakatingin sa kawalan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina, patungo sa sala kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang tiyuhin. Kailangan niyang pigilan ito. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina mula sa ahas na hindi nito namalayan. Ngunit pagdating niya sa bukana ng malawak na sala, natigilan siya sa kanyang nakita. Nandoon na nga si Don Agusan. May hawak na mga dokumento at pluma. Pilit na ipinipirma sa isang namumutlang si Doña Sidapa. Nandoon ang mga katulong. Takot na nakatingin sa isang tabi. Pero huli na siya. Hindi dahil napirmahan na ang mga papeles. Huli na siya dahil naunahan na siya ni Luningning. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Hawak ang kanyang tiyan, basang-basa ang ibaba ng kanyang bestida. Naputukan na siya ng panubigan at sa kabila ng sakit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, nakatutok hindi kay Dakila, kundi sa reynang ngayon ay natitigilan sa kanyang trono. Ang buong Hacienda de Sol ay natigilan. Ang pagtatalo tungkol sa pera at kapangyarihan, ang mga sigawan at akusasyon, lahat ay napawi at napalitan ng isang eksenang hindi inaasahan ng sinuman. Nakatayo si Luningning sa gitna ng malawak na sala, ang kanyang bestida ay basa, ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng sakit, kundi ng isang determinasyong nakakayayanig. Anong ginagawa mo rito, babae? Nauutal na tanong ni Doña Sidapa, na bitawan ang hawak na pluma. Isang matinding kirot ang muling humilab sa tiyan ni Luningning. Napahawak siya sa sandalan ng isang silya, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin sa matanda. Ang apo ninyo, sabi niya sa pagitan ng paghingal, ay gusto nang lumabas. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ni Dakila. Tatakbo na sana palapit kay Luningning, ngunit isang tingin mula rito ang pumigil sa kanya. Isang tinging nagsasabing, huwag kang makialam. Gumiti si Luningning, isang ngangiting mapait at puno ng hamon. Hindi na kailangan. Tumingin siyang muli kay Doña Sidapa. Dito siya isisilang, dito mismo. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Don Agusan, ang plano niya'y biglang naantala. Baliw? Sagot ni Luningning, ang boses ay tumataas na, lumalakas sa bawat paghilab. Oo, marahil nabaliw na ako. Binansagan ninyo akong kahihiyan. Tinawag ninyong bastardo ang aking mga anak. Itinaboy ninyo kami na parang mga aso. At ngayon, sa harap ninyong lahat, huminga siya ng malalim. Ipapanganak ko ang aking anak sa sahig ng inyong palasyo, dito sa bahay na ipinagkait sa kanila. Ito ang kanilang karapatan. Ang bawat salita ay isang dagok sa pagkatao ni Doña Sidapa. Ang sagradong sahig ng kanyang tahanan, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay gagawing isang delivery room ng babaeng pinakakinamumuhian niya. Ito ay isang sukdulang paghamak, isang deklarasyong mas malakas pa sa anumang sigaw. Umalis ka sa pamamahay ko, sigaw ni Doña Sidapa, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi, sagot ni Luningning. At sa puntong yon, bumagsak na siya sa kanyang mga tuhod dahil sa tindi ng sakit.
Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling nakatingala, puno ng tapang. Dito na sumabog ang kaguluhan. "Taksil Katyo!" Sigaw ni Dakila. Lumapit kay Don Agusan at marahas na inagaw ang mga dokumento. "Ginagamit mo ang ina ko, ang kahinaan niya, para makuha ang lahat." "Wala kang alam, Dakila." Itinulak siya ni Don Agusan. "Ako ang mas may karapatan dito. Ako ang nagpalago sa negosyo habang ikaw ay naglalaro sa putikan." Nagsuntukan ng dalawa. Ang ingay ng kanilang pag-aaway ay naging isang malayong ugong na lamang sa pandinig ni Luningning. Ang tanging mundo niya ngayon ay ang sakit, isang sakit na nagpapahiwatig ng pagdating ng bagong buhay. "Tulungan ninyo ako!" Sigaw niya sa mga katulong na takot na nakatingin sa isang sulok. Kumuha kayo ng malinis na kumot at maligamgam na tubig. Isang matandang kasambahay, si Tiyaya Elia, na nag-alaga pa kay Dakila mula pagkabata, ang unang kumilos. "Dalyan ninyo." Utos niya sa mga mas nakababatang katulong. Ang katapatan nila ay biglang lumipat mula sa kanilang among natitigilan patungo sa babaeng nangangailangan. Sa gitna ng sala, habang nagbubuno ang magtiyuhin at nagkakagulo ang mga katulong, 2 tao na lamang ang natira sa kani-kanilang mundo. Si Luningning, na humiyaw sa sakit, itinutulak ang isang bagong buhay palabas mula sa kanya, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. At si Doña Sidapa, na parang isang estatwa sa kanyang trono, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Lahat ng kanyang kontrol, lahat ng kanyang kapangyarihan ay biglang naglaho. Sa kanyang harapan, nagaganap ang isang eksena ng purong kaguluhan, ang pagtataksil ng kanyang kapatid, ang paghihimagsik ng kanyang anak, at ang hindi kapani-paniwalang lakas ng babaeng inakala niyang mahina. Ang pagiging ina, ang pinaka-natural at pinaka-primitibong akto ng paglikha, ay nagaganap sa kanyang harapan bilang isang akto ng rebellion. Isang huling malakas na sigaw mula kay Luningning ang umalingaw-ngaw sa buong hasyenda, mas malakas pa sa kulog. At pagkatapos, katahimikan. Napahinto ang lahat. Napahinto si Dakila, napahinto si Don Agusan. Ang katahimikan ay binasag ng isang manipis, ngunit malakas na tunog. Ang iyak ng isang sanggol. Sa sahig na marmol, sa ibabaw ng mga kumot na inilatag ng mga katulong, nakahiga si Luningning. Pagod na pagod, ngunit buhay na buhay. At sa kanyang mga bisig, isang maliit na nilalang, ang kanyang ikatlong anak. Napatingin ang lahat sa sanggol, ang simbolo ng pag-asa sa gitna ng pagkawasak. Ang inosenteng buhay na isinilang mula sa sakit at galit. Dahan-dahan, tila isang taong galing sa isang mahabang pagkakatulog, tumayo si Doña Sidapa. Naglakad siya, hindi na parang isang reyna, kundi parang isang ordinaryong babae. Bawat hakbang ay tila mabigat. Huminto siya sa harap ni Luningning at ng sanggol. Tumingin siya sa kanyang apo, ang Dugong Chavez, na isinilang sa sahig sa kabila ng kanyang pagtutol. At doon, sa harap ng lahat, isang bagay sa loob ni Doña Sidapa ang tuluyang nabasag. Ang kanyang orgulyo, ang kanyang galit, ang kanyang takot. Dahan-dahan siyang lumuhod. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Ang mga luhang matagal na niyang ikinulong sa loob ng isang pusong bato ay sa wakas nakalaya na. Ilang buwan ang lumipas. Ang Hacienda de Sol, na dating isang malamig na palasyo ng kapangyarihan at galit, ay unti-unting natutong huminga muli. Ang matinding sigawan ay napalitan ng yak ng sanggol at kalaunan ng halakhak ng mga bata. Matapos ang gabing iyon, maraming nagbago. Si Don Agusan, kasama si Marikit, ay hinarap ang batas dahil sa kanilang mga pagtatangka ng panloloko.
Ang kanilang pagiging ganid ang siyang nagpabagsak sa kanila. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa puso ng reyna ng hasyenda. Isang hapon, nakaupo si Luningning sa hardin. Karga ang bunso niyang anak na pinangalanan nilang Sinag. Pinagmamasdan niya sina Alani at Dalisay na masayang naghahabulan sa damuhan. Lumapit si Dakila at umupo sa kanyang tabi. Inakbayan siya. "Okay ka lang, mahal?" tanong nito. Tumango si Luningning at isinandal ang ulo sa balikat nito. "Okay lang, iniisip ko lang ang lahat." Ang daan patungo sa pagpapatawad ay hindi naging madali. Kinailangan nila ng maraming pag-uusap, maraming luhang iniyak at maraming katahimikan. Ngunit sa huli, naintindihan ni Luningning. Ang 5 taon sa Baryo Amihan ay hindi isang kasinungalingan, kundi isang desperadong pagtatangka ni Dakila na bigyan sila ng isang buhay na hindi nito kayang ibigay bilang isang Chavez. Ang pagmamahal nila doon ay totoo, kahit na ang pundasyon nito ay isang lihim. At iyon ang pinili niyang panghawakan. Mula sa malayo, natanaw nila si Doña Sidapa, dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila. Hindi na ito nakasuot ng mga itim na damit na puno ng awtoridad. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng bestida na may kulay. Sa bawat hakbang, may pag-aalinlangan, may hiya. "Pupwede ko ba siyang kargahin?" tanong nito, nakatingin kay Baby Sinag. Nagkatinginan sina Dakila at Luningning, at tumango si Luningning. Maingat niyang ibinigay ang sanggol sa lola nito. Sa unang pagkakataon, kinarga ni Doña Sidapa ang kanyang apo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang munting mukha nito, ang inosenteng mga mata na nakatingin sa kanya. At doon, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, walang pagkukunwari, walang kapangyarihan, isang ngiti lang ng isang lola. "Kamukha mo siya, Luningning," mahina niyang sabi, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng manugang. Malakas at matapang. Iyon na ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad. At para kay Luningning, sapat na yon. Ngunit sa kabila ng unti-unting paghilom, alam ni na Luningning at Dakila na hindi na sila maaaring manatili sa hasyenda. Masyadong maraming masasakit na alaala ang nakakabit sa mga pader nito. "Ina," sabi ni Dakila isang araw, "nagdesisyon na po kami. Aalis kami." Hindi nagulat si Doña Sidapa. Tila inaasahan na niya ito. Tumango lamang siya. "Saan kayo pupunta?" "Hindi kalayuan dito," sagot ni Luningning. "Bumili kami ng isang maliit na lupa, malapit sa dalampasigan. Doon, magtatayo kami ng sarili naming bahay. Isang bahay na maliit lang, pero sa amin. Gagamitin namin ang isang maliit na bahagi ng mana ko," dagdag ni Dakila. "Hindi para sa luho, kundi para magsimula. Para sa edukasyon ng mga bata. Para sa isang simpleng buhay na kami ang humubog." Sa araw ng kanilang pag-alis, nagkaharap silang tatlo sa huling pagkakataon sa may pintuan. "Pwede ba kayong bumisita paminsan-minsan?" tanong ni Doña Sidapa. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Luningning. "Opo naman, Lola. Hihintayin po namin kayo sa bago naming bahay." Ang huling eksena ay naganap ilang linggo pagkatapos noon. Nakatayo ang mag-asawa sa kanilang lupa. Tanaw ang dagat. Sa kanilang harapan, itinatayo ang pundasyon ng kanilang bagong tahanan. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng alon ay pamilyar. Hindi ito ang Baryo Amihan, at lalong hindi ito ang Hacienda de Sol. Ito ay isang lugar na bago. Isang lugar na kanila. "Hindi na ikaw si Aki," bulong ni Luningning, hinigpitan ng hawak sa kamay ng asawa. "At hindi na rin ako si Dakila Montecruz na tagapagmana," sagot ni Dakalo. "Ako na lang si Dakila, ang asawa mo, ang ama ng ating mga anak." Hinawakan ni Dakila ang mukha ni Luningning at marahan niya itong hinalikan. Isang halik na hindi na nagtatago, hindi na natatakot,
Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at pangako ng isang bagong umaga. Magkahawak kamay silang pinanood ang paglubog ng araw habang sina Alani, Dalisay, at ang maliit na si Sinag na nasa stroller ay masayang nakatingin sa pagtatayo ng bahay na magiging saksi sa kanilang bagong simula. Ang pag-ibig na sinubok ng apoy ay hindi nasunog. Sa halip, ito'y naging mas puro at mas matatag, handang harapin ang anumang bukas na darating. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o sa karangyaan. Ito ay nasusukat sa tibay ng puso, sa tapang na magsakripisyo, at sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Ang pinakamahalagang tahanan ay hindi ang mga palasyong gawa sa bato, kundi ang pamilyang binuo sa pagmamahalan at pag-unawa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luningning at Dakila. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.